Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Kahapon, ginunita yung 5th death anniversary ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Hindi makailan na sa ilalim ng kanyang administration, binansagan ng Pilipinas bilang rising tiger dahil sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Ito siguro yung pangunahing legacy na iniwan ni Noynoy. At hanggang ngayon, maraming hindi pa rin nakakalimutan na kanyang mga slogan tulad ng kayo ang boss ko o kaya ay bawal ang wangwang. Mga kaibigan, meron ding mga iniwang legacy si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi nyo makakalimutan ang ating mga bagong video. Siguro yung pangunahing legacy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung kampanya niya kontra sa droga. Ito yung War on Drugs. Nakakuha ito ng suporta dahil bumaba ang krimen at naging payapa ang ating kapaligiran. Yung mga tao hindi natakot na maglakad sa gabi. At syempre, hindi rin makakalimutan ang kanyang build program kung saan nagkaroon ng malalaki, mga malawakang infrastructure projects tulad ng mga tulay, kalsada, paliparan at iba pa. At yung kanyang programang anti-corruption, nagdulot ito ng matinding takot sa mga government officials kaya umiwas sila na gumawa ng katiwalian. Takot sila na gumawa ng katiwalian dahil sa programang anti-corruption ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, kilala rin si dating Pangulong Duterte bilang strong man at diretsahan ang kanyang pananalita. Dahil matapang ang kanyang pananalita, nagiging controversial kuminsan ang kanyang mga pahayag. At ganun din, kilala rin si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo na may pakialam at malasakit sa mga mahihirap. Isa siyang decisive leader at handang gumawa ng desisyon kahit mahirap at controversial ito. Kilala rin si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo na may pakialam at malasakit sa mga mahihirap. Kaya gustong-gusto siya ng ating mga kababayan. Mahal na mahal siya ng ating mga kababayan dahilan sa siya ay may malasakit at pakialam sa mga mahihirap. Ganon din, isa siyang decisive leader. Handa siyang gumawa ng decision kahit mahirap o controversial ito. Pero itong ating Pangulo ngayon, si President Bongbong Marcos Jr., ano rin kaya ang maiiwang kanyang legacy? Marami kasing naniniwala at umaasa noon na ibabangon at pabanguhin niya ang pangalang Marcos. Dahil binigyan sila ng taong bayan ng second chance. Pero baliktad yata ngayon ang nangyayari. Marami kasing nagsasabi na mas masahol pa si Bongbong kaysa sa kanyang ama. Instead na bumango ang pangalang Marcos, tila lalong sumama ang pangalang Marcos kaya maraming sumisigaw, never Marcos again. Ibig sabihin, wala na bang pag-asa si Sandro Marcos na maging presidente dahil sa kanyang ama? Ano sa palagay ninyo? Please leave your comments below. Maraming salamat and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.